Refreshing Grace Gate Worship. Sa Panginoon, nakasurvive ako dun sa pro tips. Di masakit po kasi yung lalamunan namin. Actually kami ni Pastor, parang hindi ko alam, basta nag-iiba yung boses namin. So, this afternoon, again, we will listen to the Word of God. Sa bawat isa na nandito, ibigay po natin yung ating pong puso, isipan, ang ating pong kaluluwa at spirito sa salita ng Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pakikinig at maging sa pagme-meditate nito. And as you listen to the Word of God, may the Word of God transform each one of us. And may the Word of God give each one of us enlightenment of our minds. Sa mga lalo na doon sa mga may doubts, doon sa mga nawawalan ng pananampalataya, doon sa pagod, doon sa mga anxious, may mga worries in life. May the Lord be the one to be exalted this afternoon, and may the Lord touch each one of you, and that He will bring breakthroughs in whatever aspect of your life. And this is my prayer in the name of Jesus. Amen. Siguro ready naman na tayo. Yung ate pong gwapong tech dun sa likod. So yun, ang mensahe po ngayon, afternoon na to, ay patungkol pa rin po sa trabaho. Alam ko po kasi tayong lahat na kailangan natin magtrabaho. Sino yung sa tingin nyo ayaw magtrabaho? O ayaw nyo talaga magtrabaho? Ako rin, ayaw ko rin minsan magtrabaho. No? But, of course, the Lord is always, tinatapik ako parati, uy, magtrabaho ka. Because all things in life ay pagtatrabaho, pagtututbrush, trabaho yan. Paliligo, trabaho yan. Tama ba? Pagtulog, trabaho pa rin yun, di ba? Lahat yun, lahat yun. Kasi yung katawan mo, nagfa-function at nagfa-function. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka pwedeng magtrabaho. So that's what we're going to talk about this afternoon. So what is work according to the Word? Or what is work according to the Word of God? Or to the Bible? No? So tayo po, we spend most of our waking days, yung gising tayo, no? Na tayo po ay may ginagawa o tayo po ay nagtatrabaho. At ito po yung large part ng ating pong buhay. Tama ba? Pagising mo pa lang sa umaga, mga nanay, tatay, kailangan magsaing, kailangan gisingin ng mga anak, kailangan papasukin sa school. Ang dami dapat gawin. Ito namang anak, papasok sa school, mag-aaral, di ba? Makikinig kay teacher, gagawa ng project, gagawa ng activities in school. Ikaw naman na nagtatrabaho, pagdating magko-commute ka, pupunta ka sa work mo, 'di ba? Ano pa, magtatrabaho ka rin doon, 'di ba? Maging sa mga businessmen natin, kailangan nilang buksan ng kanilang businesses, no? Para makapasok yung mga workers at makapagtrabaho sa buong araw. Ang saya ng buhay. Tama ba? Pero sa totoo lang po, napakasaya ng buhay dahil may trabaho. So even in our workaholic culture po, alam ko may mga taong workaholic talaga, minsan yung purpose talaga ay naiiba, no? Lalo na dun sa yung iba may pagkatamad, yung iba naman ay masipag, at yung iba ay sobrang sipag, hindi natutulog. No? But do you know that God is interested sa ating pong mga ginagawa araw-araw, sa ating pong mga karir. Yung pong pagiging magulang, karir din yan. Akala nila, dapat, meron na kami na pinanood ni Pastor Henry na video, mag-asawa sila. So everything na gagawin ng ihihingin o re-request ng lalaki dun sa babae, magbabayad yung lalaki dun sa babae. Sabi ko, bigyan mo ako ng tubig. Eto.
50 pounds. O, linisan ng sapatos ko, ito 100 pounds. Kasi the British yata sila, kaya pounds yun eh. O, pransyahin mo yung damit ko. O, ito, dapat ganun eh, no? Mga nanay, singilin natin mga asawa natin, tsaka mga anak natin. Kahit pa 5 piso, makakikita tayo sa buong maghapon. Sa mga tumatambay sa bahay. So, in our daily lives, God is very interested. Kaya nga po, the Bible gives plenty of insights about work. Ang Biblia po ay marami po kayong matututunan tungkol sa pagtatrabaho po. And God gave us work to do. No po? And work in general is a good thing. Mabuti po ang trabaho. Dahil yan po ay nanggaling sa Panginoon. At dinisign niya po ang pagtatrabaho para po sa bawat isa. Sa totoo lang, boring talaga. Kung tayo nilalang ng Panginoon, tutunga-tunga nga, hihintayin yung apple daw. No? yung prutas na bumaba sa ating bibig, sa tingin nyo, maganda. Di ba, no? But God, no, in Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Sa pasimula pa lang, in the beginning, or sa pasimula pa lang na mundong ito, sa pag-create ng ating Panginoon, sa mundong ito, tayo po ay binigyan na po ng trabaho at tayo po ay to take care of the creation. In 2 Thessalonians 3:10, the one who is unwilling to work shall not eat. Yung mga ayaw daw magtrabaho, pakainin, sabi ng salita ng Panginoon. In Ephesians 4:28, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work. So, iwasan, ano ba yan? Tanggalin natin, huwag tayong magnakaw, no? Sinasabi na salita ng Panginoon, huwag tayong magnakaw, magtrabaho tayo, no? In Exodus 20, verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. Kaya makapansin nyo sa Bible, talagang lagi emphasize nila is about work, no? Magtrabaho na magtrabaho. In 1 Thessalonians 4:11-12, work with your hands just as well told you, so that your daily life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anyone. Tama naman po yun. Minsan ang society, they will look at to us. Lalo na kapag hindi tayo nagtatrabaho. Ang tawag sa atin, mga walang kwenta ng society. But if you are working, you have something to give to your family and to yourself, di ba? May respeto. Pero syempre, hindi naman dapat ganun ang ginagawa ng mga Kristiyano. Turuan natin silang lahat magtrabaho. So sa malaking mundong ito, na-create at nilabel ng God na good, sabi niya, oh, this is good, no? Pagkatapos ng 6 days na yun, patapos niyan makreate lahat-lahat. Oh, the creation is good, sabi ng Panginoon. So, kaya nga po, lahat ng ginawa ng Panginoon, sa pansimula pa lang, magaganda na, no? Even us, sa atin po. Kaya nga po tayo ay binigyan po ng authority ng Panginoon to have a dominion over the creation, dahil binigyan niya tayo ng authority para magtrabaho, lahat tayo gumawa, and to take care of the business of this planet Earth. No? Lahat tayo ay meron pong contribution. So work is a commandment of God, and all those who are working, no, tayo po lahat, we must fulfill God's command in our lives. Kaya nga po, utos yun ng Panginoon na magtrabaho, sundin po natin yun, no? Tayo po, kung tayo po ay hardworking, yan po ay isang magandang karakteristik. Sinong masisipag dito sa trabaho? Taas kamay. Oh, masipag mag-aral, masipag, wow, talaga na may mga estudyante tayo masisipag mag-aral. Pag inutusan ng magulang, hindi nagdadabog. No?
Parang wala nang nagtaas ng kamay. Parang lahat dumaan doon. No? Hindi nagdadabog, hindi nagko-complain, but always willing to work and to help others. No? So ito po yung magandang attributes po. Yung pong pagiging hardworking. Pero dapat balanse po, no, yung ating pong mga buhay. No? So, mamaya dadaanan ko po yan sa ating pong mga susunod pa na pag-uusapan. Kaya nga po, bakit ba tayo nagtatrabaho? Ano ba yung purpose ng pagtatrabaho? Alam nyo ba? Ngayon, na nagtatrabaho na kayo, alam niyo kung ano yung purpose ninyo? Bakit kayo nagtatrabaho? Of course, siguro, yung iba alam. Maaari yung iba may alam, pero mali yung pagkakaintindi niya. So, number 1, bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nagsisilbi sa pamilya mo? Number 1, because it gives us a sense of personal accomplishment. Tama ba? Parang pag may ginawa ka para sa iba o para sa sarili mo, sa pamamagitan ng pagtatrabaho, meron kang fulfillment, no? Meron kang na-accomplish, meron kang nagawa sa buhay mo. So, lalo na especially for those working, when a project is completed po, there is a sense of accomplishment. Tama ba? Meron kang nagawa, may natapos ka. Di ba masarap umuwi sa bahay pag natapos mo yung trabaho mo? No? Ang sarap matulog. Pero pag hindi mo pa natapos, ay babalikan ka pa bukas. Di ba? Ganon din pag nasa bahay ka. Especially now, nang uso yung work from home. Di ba? So yung trabaho mo, inuuwi mo sa bahay. Di ba? Ganon na siya. So when a teacher finishes one academic year, wow, lalo na kung teacher ka, no? Makita mo yung mga estudyante mo, patapos na, mag-graduate. Grabe, ang hirap magturo. Di ba? Ang hirap magturo. Ang hirap magdisiplina ng mga estudyante. But you're able to see yung mga graduating students mo, it's a fulfillment at masarap sa puso. Kaya nga po, sa tingin ko, sa bawat isa sa inyo, pag lumabas kayo dito, iisipin nyo yung trabaho, masarap nang gawin. At hindi na siya abala or burden sa bawat isa sa atin. Kasi babaguhin ng Panginoon yung mindset po natin. So even the children of Israel dedicated their temple. Alam niyo po ba, sila din mismo, no? Tinayo nila yung templo nila. So that gave them a sense of accomplishment, something of value that they have worked and finished in life. Meron kang nagawa sa buhay mo, no, na maaring maging legacy mo at maaring din po nasundan ng iba. Tandaan nyo, sa bawat buhay po natin, meron pong tumitingin sa atin. As of course, aside from God, but there are people, no? Maaring ikaw ay kuya, maaring ikaw ay ate, maaring ikaw ay matanda o leader, may tumitingin at tumitingala lagi sa'yo. Oy, si ate ang galing magtrabaho. Ay, si kuya ang galing magtrabaho. Gusto ko ganun din ako. So number 2, develop skills by using our God-given talents and abilities. Sabi nga po sa Proverbs 22:29, you can take note of it and then go back again, no, sa inyo pong mga readings po and notes po at basahin po ang Biblia po. No. Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings, they will not serve before officials of low rank. We work and develop our skills. So yun nga po, no? Do you see someone skilled in their work? Sabi po dun sa Proverbs 22:29, no? And they will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. So sa atin po, no, tayo po binigyan po tayo ng iba't iba pong talento, iba't iba pong skill, iba't iba pong abilidad sa atin pong iba't ibang area ng buhay din po. So we need to work. No? Let's acquire skills. Kung hindi mo pa alam, lalo na kung ikaw ay bago sa trabaho mo, learn and always learn. Learn din to listen, no? Sa nagme-mentor sa'yo. What if wala namang nagme-mentor sa'yo, pumasok ka sa trabaho? What will you do?
then find a way. And what is the way? Go back. Kung paano ginawa nung nauna sa yung nagtrabaho, tignan mo, basahin mo, pag-aralan mo, no? Busisiin mo, no? Na hindi, not to the point na magiging annoying ka naman sa iba. No, you ask also questions. Alam niyo po ba, ang pag-a-ask ng questions ay sign ng pagiging matalino. Kasi sa marami, kahit sa mga estudyante, nung nagtuturo din ako, ayaw nila magtanong. Kaya pag nag-throw back ng question ng teacher, pag tinanong sila, wala naman silang masagot. No? Better to ask your teacher, tama ba to? Tama ba yan? No? You know why in asking questions, you become knowledgeable and more wise? Kasi marami mai-impart ang tao sa inyo, especially yung mga leaders ninyo, especially yung mga teachers ninyo. Kapag nagtatanong kayo, it will add up, no, to your knowledge also, because they have something to impart to you. Kaya asking questions ay maganda po. It also adds skills. No? Alam niyo po ba yun? Yung pagka nagtatanong ka, it also adds skills. Kasi tumatakbo yung critical thinking mo. Oh, di ba? Critical thinking is one of those skills na required ngayon, especially sa mga nagtatrabaho sa opisina. So, makita niyo po yon na yung pong mga skills natin, yung mga talent natin, binigay yan sa atin ng Panginoon at kailangan po natin pag-igihan. Lalo pa po natin i-develop at i-improve. Sa mga nanay, improve natin ang luto natin. Kung tayo ay nag-scrambled egg lang, lagyan natin ng kakaibang scrambled pa rin, pero may ibang touch. Di ba? Ganun, no? Yung ganun, no? So, sa ating pong mga nagtatrabaho naman, no, always be, advance. Kung ito lang yung pinagagawa sa'yo, pwede ka naman mag-aral in advance. No? That's why, sa akin pong mga staff at work, lagi ko pong sinasabi sa kanila, dapat mas magaling kayo kaysa sa akin. Lagi ko sinasabi, kailangan mas magaling kayo kaysa sa akin. Kasi, hindi dahil sa gagawin ko silang slave, no? Kundi, syempre, makita ako, madali ko silang ma-promote, ma-recommend for promotion, ma-recommend kung kanino man, at ma-increasean. Di ba? Pag makita mo, magagaling ang iyong mga staff. No, so, when we work, we acquire skills and further enhance, which result in promotion. Kaya po natin ginagalingan. Pero meron pa pong mas malalim dyan. Sumunod po. So, develop relationships and be a blessing to our family and church, community, and others. Kaya po tayo nagtatrabaho dahil para makadevelop ng relationship po. Dahil marami kang makikilala sa pag nagtatrabaho ka, di ba? Sa kayo din bilang estudyante. Maging yung mga nanay, tatay natin, no? Mga kapitbahay natin. Pero hindi magmarites, ha? Kundi para tayo ay maging contributor, no, good contributor sa ating pong society. So many Christians feel that you have to work, no, and just get back and don't talk and relate to others. Akala nila pag Kristiyano kapag pumasok ka sa opisina o nagtrabaho ka kung saan man, no, hindi ka na magsasalita. Kasi Kristiyano ako, Di ba? Parang gano'n, no? Yung parang, hindi naman, parang feeling mo, ikaw lang yung holy, lahat ng kasama mo doon, no? Lahat sila makasalanan. Parang gano'n siya. So, hindi siya dapat gano'n, no? Kasi ikaw dapat yung maging role model. Ikaw yung good influencer. Because we are the light and the salt of this world. Tama ba? Tayo dapat ang nangunguna. Tayo dapat yung nag-e-excel. Tayo dapat ang hindi pa show up, no? Kundi dahil yun yung nature natin, dahil binago tayo ng ating Panginoon. Pwede ba natin palagpakan ng Panginoon? Alam niyo po, yung mga workplaces natin, yung home natin, yung campuses natin, those are the prime place wherein we can show to the world that we are the real
followers of the Lord Jesus Christ. Doon natin makipapakita. At yun din po yung mission field natin. That's why, imagine niyo kung lahat tayo sa church lang mag-work, paano na yung ibang tao? Paano na natin sila ma-reach out? Di po ba? Kaya yung influence natin ay malaking bagay po. Yun, sa trabaho ka man, sa iyong business man yan, o sa inyong eskwelahan, marami kang ma-reach out para sa Panginoon at magkakaroon ka ng mga healthy friends din, no? Relationship with your friends. And of course, it will also develop you. Alam niyo po ba, yung interaction with people, katulad ng sinabi ko kanina, you will learn from them and they will learn from you. Kapag meron, kapag tayo po ay mayroong magandang relationship, it allows us to help others and serve them and support our family. Dahil, di ba, maganda na meron po tayong trabaho. Yan po yun, no? And the next one, work brings prosperity. Tama ba? Sino pa maraming utang dito? Wala akong pambayad. Pero babayaran niya ng Panginoon. Magtrabaho ka tayo. So, work brings prosperity. It provides money, food, clothing, and shelter. Tama ba? Kaya tayo nakakapagbayad ng lahat ng bills natin. Dahil din doon sa earning na nakuha natin, sa pagtatrabaho natin. No? And so that we can meet our financial responsibilities. Sabi nga po sa Proverbs 28:19, those who work their land will have abundant food. But those who chase fantasies will have their fill of poverty. Huwag tayong managinip, kapatid. Yung panaginip, hindi nagpuproduce ng pera yun. So, kailangan nating magtrabaho. Kaya nga, di ba meron tayong folklore na si Juan Tamad, yung nakaigalang siya. I don't believe that Filipinos are tamad or lazy people. Actually, we are one of the, hinahangaan, one of the most admired by by other nations pagdating sa pagtatrabaho. Kaya nga po maraming outsourcing, di ba? Mga BPOs, dito sila kumukuha ng mga talents and workers and employees because Filipinos can be trusted with work and they can do it very well. Magagaling tayo. Pero wag nating ilagay sa utak. Baka maging mayabang tayo. Now, prosperity is something more than money. No? Prosperity means riches, comfort, plenty, welfare, good life. Akala kasi nila pag sinabing prosperity, lagi lang cash, lagi lang yung peso sign or dollar sign. No, it goes beyond that. No? Because God wants us to be prosperous in our lives. Hindi naman tayo create ng Panginoon para maghirap sa mundo. Actually, the original design of God is for our lives to be prosperous under His care. Nagkataon lang ng ang ating mga foreparents po, nagkamali sila at nagkasala. Kaya nga po, magkaroon ng curse at judgment to us. But of course, now that we have been redeemed and saved, we have now, may karapatan na po tayo na tayo po ay maging prosperous na mga anak ng Panginoon. Sumunod, it builds self-esteem, a sense of progress, and most importantly, develop ang character po natin. No? So yung self-esteem natin, yung self-worth natin, ay closely aligned po sa working. Kaya kailangan ka mag-work so that you can develop your self-esteem, your confidence po. Kasi being employed helps you feel wanted. No? Diba, pagkat nagtatrabaho ka, kailangan ako ng kumpanya. No? Totoo naman, kailangan tayo ng company natin. O ng magulang tayo, kailangan tayo ng mga anak natin kung magulang tayo, diba? Ng business, kailangan tayo ng mga workers natin. No? So you don't feel hopeless,
no, na ganun, 'di ba? Pag nagtatrabaho ko, helpless. So meron kang identity na na-establish o na nakikita ng tao. Nakikita nila ang identity mo bilang a good worker, isang maaasahan na empleyado. So employment provides sense of purpose and it works a person's self-esteem. Meron nga po diyan, marami pong nagsasabi na one of the things bakit po nung pandemic time marami pong nagkaroon ng depression dahil hindi sila, karamihan po doon ng study, marami kasing tinamad during those days, no? Wala silang masyadong ginawa, pero pwede ka talaga maging productive. For those people who have been productive during the pandemic days, pakita nyo sila, successful na sila ngayon. Pero yung mga taong tumunganga lang at hinintay na makalabas na tayo at hindi sila nagkaroon ng creativity, no? Paano gagawin nila at mag-flourish sa life nila, sila yung maraming naranasan emotionally, mentally. Dahil hindi tumakbo yung kanilang, yung utak po nila, no? Kailangan nating magtrabaho. So, God uses as one of the primary instruments to develop our character po, yung pong pagtatrabaho. Doon po matetest ka, yung patience mo, yung pakikipagrelasyon mo sa tao. Tama ba? At pati rin po yung faith po natin at pagtatrust sa Panginoon ay makikita nyo rin po doon. So, sa ngayon ang tanong ko, nakita na natin kung anong purpose ng pagtatrabaho. Paano ka naman bilang isang estudyante? Paano ka naman bilang isang employee or worker? Paano ka naman bilang isang boss ng iyong kumpanya? Tama ba? Kailangan natin alamin ano ba ang stand natin, no? So remember, wherever you are working is the will of God. Maaring sa church, sa inyong bahay, sa campus, sa place of business. Because God has allowed you to be there for a particular time and for a particular reason. So make most of it. Dahil dinala ka dyan, sa church na yan, gawin mo. Dapat mong gawin dyan. At pagbutihan mo. Dahil dinala ka dyan sa pamilya na yan, then give your best to that family. Dahil dinala ka dyan sa trabaho na yan, then, do everything para makakontribute ka sa paglago ng iyong, business na yan ng owner, no, ng business na yan. O maging kung ikaw ay ang boss ng business na yan, maging pag-igihan mo pa lalo ang pag-lead ng tao at pag-angat ng iyong negosyo. So in Bible times, ito po, slaves had different classes po according to their education. And even today po, tayo pong lahat, meron po tayong mga kanya-kanya pong role sa society. Hindi po pwedeng tayo pong lahat ay doktor. Hindi rin po pwedeng lahat tayo ay lawyers. Hindi pwedeng lahat tayo ay police. Paano na? Sino na magsasaka? Sino na mangingisda? Maintindihan niyo po? So tayo po ay meron pong kakaibang mga talento na binigay ang Panginoon sa atin. So, ano nga ba tayo as a worker and what we should be? Tayo pong mga nakakakilala sa Panginoon and even dun sa mga nandito, first-timer, ano ka ba? Bilang empleyado, bilang estudyante, bilang isang anak, bilang isang ama't ina. In Colossians 3:22 po, sabi po doon, slaves, obey your earthly masters in everything you do. Try to please them all the time, not just when they are watching you. Serve them sincerely because of your reverent fear of the Lord. God wants to see us living our purpose to be efficient sa lahat po nating gagawin. So, sabi ko nga kanina, iba-ibang role ang ginagampanan natin sa society, di ba? So, paano nga ba natin yung gagawin? Number 1, view yourself as a servant. Tayo pong lahat, sabi po sa salita ng Panginoon, we are to be obedient to those who are in authority. Alam niyo po, ito po yung ngayong kasalanan ng lipunan. Lahat po ngayon may
pagka-rebelde. Lahat ngayon ayaw sumunod. Kaya nga po, yung success sa buhay, ang tagal pumasok, ang tagal marating, no? Dahil laging may complain, walang natatapos, walang accomplishments. But there is only one limitation, no? Whether you and I are required, no, to violate our God-given conscience or to violate a principle in the Word of God, sabi natin, we have to say no pa rin po, di ba? We have the right to say no, but yung pa-approach po natin should be in a way to win that person, to win people po, and to change the attitude. Alam niyo po, kadalasan po na nangyayari sa loob po ng mga trabaho, ng pamilya, ng campuses po natin, sa ngayon, lahat po tayo gusto maging boss at number one. Ayaw na po talagang mag-serve. But the calling, especially for us, ay mag-serve at mag-serve tulad ni Kristo. In Matthew 20:28, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. In Philippians 2:5-7 naman po, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So now, no, tingnan natin to. Jesus was willing to come to earth and to take upon Himself the form of a servant, no? So even po, dun sa kanya pong mga apostles po, He washed their feet. So, when we go to our work, take the form of a servant. Tayo pong lahat ay, no, we gave our rights. We gave our rights to be a servant, no, of the Lord. So, I think the Lord will take care of all those things na para sa rights naman natin. No? Kapag tayo po ay nag-serve properly sa ating pong mga boss, sa ating pong mga magulang, no? Kasi may balik yan sa atin ng Panginoon. He says, we are to be obedient to those who are in authority over us. When you are willing to go to your work with the spirit of a servant, you set a pathway to promotion in area of your work. So another thing po, value and respect the people working with you and under your leadership po. Now, in Colossians 4:1, masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. So kung tayo naman yung boss, ayusin natin pagiging boss natin, no? Bigay natin yung anong nararapat sa ating pong mga empleyado. And 1 Peter 2:17, show proper respect for everyone. So lahat po tayo, no matter what, no, who we are, who we work with, no, kung kasino man katrabaho natin, mas mataas man sa atin, boss man natin, o mas mababa ang posisyon sa atin. So we should view everyone as a person of worth because God loves them. Because God loves them, no? So, ano po ba dapat ang treatment natin, no? Dapat maging just tayo and fair to everyone. At ito po yung pinakaminsan mahirap gawin, pero dapat natin gawin, no? Because God sees every person on the same level. Hindi porke ako yung leader nyo dito sa church, iba yung treatment sa akin ng Panginoon, iba yung treatment sa inyo. Pareho lang po tayo. Pareho lang po tayong mga anak ng Panginoon. Kaya nga, sa atin po, alam niyo po, I admire people, admire employees, workers who are honest, sincere, diligent, a learner, and responsible. Wala ka nang hanapin pa eh. Pag nakita mo na yun sa tao, nandun na lahat. No? And then, the same with leaders, no, who teach, mentor, guide, correct, and counsel.
No, because their actions po show that they really care for their subordinates. Tama ba? No, if everyone will only do their part, there will always be harmony and better work environment. Kapag lahat po ginawa po yung pong nararapat na maging efficient ka, no, na anak, efficient ka na asawa, efficient ka na business person, efficient ka na manggagawa, I don't think na magkakaroon ng trouble pa sa ating pong mga pinapasukan, sa ating pong business, sa ating pong pamilya. Kasi lahat po gumagawa ng kanya-kanyang dapat na role. So, next one, always remember God as the highest authority and great master. That's, sa akin po, personally, that's why always in my prayer is, pagpapasok ako sa trabaho, yun ay lagi kong ino-offer sa Panginoon. At pagpapasok ako sa trabaho, dapat ang lagi kong iniisip, ang boss ko ay ang Panginoon. Makikita mo yung CEO ng company, makikita mo yung mga managers above you, pero lagi ko nakikita, it goes beyond that. Lumulusot yung mata ko at ang nakikita ko ang Diyos. Kasi, alam mo kung bakit? Hindi ka magiging complainer. You will just do your work with all honesty, with a good motivation. Dahil ang siniserve mo ay ang Panginoon. Sabi sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart. Nakita niyo buong puso, no? As working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Mga kapatid, ang pinaglilingkuran natin, nasaan man tayo, ay ang ating Panginoon. Kaya nga kung ang nanay, tatay mo nag-uutos sa'yo, remember, hindi siya yun. No? Ang Panginoon natin, ang ating pong pinaglilingkuran. So view Christ as our boss. Do your job as a servant and Jesus as your supervisor. No? So if you go to your work, if you go to your campuses, recognize that Jesus is your teacher and your boss. No? Kaya nga po, always remember, pangit man ang environment nyo, God is still the boss. Pangit, hindi man maganda, hindi pa pangit naman sabihin maganda, no? Hindi man okay yung inyong mga kakatrabaho, no? Still, no, God is your boss. So, last 2 slides na lang tayo. I know, no, na tayo po ay minsan may mga mean na people, no, sa ating pong katrabaho. Minsan mga kaklase din po natin, mga colleagues po natin. Wala pong, wala po dapat maging diferensya sa atin. Hindi po dapat yun ang tinitingnan natin. Because hindi naman po sila ang ating pinaglilingkuran. Ang pinaglilingkuran po natin ay ang Panginoon. So in Colossians 3:22 po, slaves, obey your earthly masters in everything you do. Try to please them all the time. All the time. Sabi dyan, no? Not just when they are watching you. Serve them sincerely because of your reverent fear of the Lord. Mga kapatid, yung ating pong mga trabaho, yan po yung ministry natin. Yung pong pag-aaral ninyo, yan yung ministry ninyo. Yung pong inyong responsibility sa pamilya nyo, yan po yung ministry natin. Nakakalimutan natin. We always think that the ministry in the church, yun lang po yung ministry. O yung service mo in the church, yun ang ministry. Hindi po sa bawat kilos at galaw natin, nagmi-ministeryo tayo sa bawat isa. Tandaan niyo po yan. No? So the idea of ministry ay hindi lang yan sa church. No? So ministry is what we are and what we do 7 days in a week. 24 hours in a day. Tama ba? So lahat po tayo dapat nagmi-minister to one another. So aside, no? So every single day po, tayo po dapat ay nagbibigay glory sa ating Panginoon. Kaya nga po yung bawat ginagawa talaga natin, no?
dapat maging, watchful po tayo doon. So always give your best in whatever He has called you to do. Ano man yung pinagagawa sa inyo ng Panginoon, do your best. No? Mas malaki pa yan doon sa paycheck ninyo o doon sa sweldo ninyo na marireceive. Kaya nga po, sasabihin ko sa inyo ngayon, no? Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong magsisinungaling. Huwag kayong magsasayang ng oras sa inyo pong mga trabaho. Especially now na nasa computer yung mga workers and then they can open their social media account. No? Nag-ML pa nga yung iba sa cellphone nila. No? Mga pagka wala yung boss. So, always give high quality of work. No, hindi yung bara-bara lang na trabaho, but always also finish the target on time, especially kahit sa mga estudyante. No? So, the last thing po, remember that your reward comes from God. No? Kaya kung ikaw ay efficient na worker po, meron kang reward. In Colossians 3:23 uli, sabi po doon, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Tama? No? So, in Hebrews 6:10 naman po, God is not unjust. He will forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. In Colossians 3:25, but if you do what is wrong, you will be paid back for the wrong you have done, for God has no favorites. Mga kapatid, tayo pong lahat, no, dapat po may reward man o wala, gagawin pa rin po natin yung tama. At ang tama ay ibigay lagi lahat sa Panginoon and do our best for God. And the last thing, pwede po bang tumayo tayo? Refreshing Grace Gate Worship. You make all things so beautiful. The bright blue sky, the flowers bloom. Your fingerprints on all creation, so marvelous and true. You're faithful and compassionate, slow to anger, rich in love. You paid the price so I can stand to worship you alone. I want to hear your voice again, gently calling out my name, like the rainbow that comes after rain, shows the covenant you've made. Jesus, my all, my Lord and King, I give my life, my everything. You're the treasure that my heart will seek. You're the reason that I live. Jesus, my all, you make everything beautiful in His timing. You're the one who makes my life complete. Let me be an offering. Make all things so beautiful. The bright blue sky, the flowers bloom. Your fingerprint